Hello guys, welcome to my channel Colette's TV. So today we will be reacting to SB19's performance at Asian Artist Award 2023. So I read I think that was in TikTok or Facebook, I believe, that SB19 was invited again to perform this 2025 at Asian Artist Award. So we're so excited kasi knowing SB19, whether it's a small event or big event, they're giving everything naman. So I think 2 years ago, nung lumabas yung performance nila sa YouTube, hindi ko kasi talaga napanood yung entire video. Since during that time, hindi pa naman talaga ako fan. Kumbaga, nakikita ko lang sila, pero nadaanan ko lang yung video nila, and then, syempre, hindi ko naman natapos. Since during that time, so sorry to say, but during that time, hindi pa ako ganun ka-interesado sa kanila. So, ngayon, since medyo na-open na talaga ako sa fandom and dun sa group nila, ayun, naging mas interesado or mas naging curious ako sa lahat ng performance nila. So before we go on, please support me, support my channel by liking the video, and also please subscribe to my channel. Okay? So let's start na. Okay. Okay, so let's start tayo sa first part ng video. So, syempre, unang pumasok si Pablo. So, as usual, ang astig talaga ni Pablo, di ba? Miss na miss ko yung long hair niya. Tapos, bagay sa kanya. All white kasi sila eh. So, bagay na bagay yung outfit nila. Yung, kumbaga, yung outfit nila nire-represent yung personality talaga nila. Ayun, sa unang performance ni Pablo, ewan ko kung na-notice niyo, meron siyang parang alim na, parang ganun. Hindi ko makuha yun eh. Parang, I don't know, parang pinapakita yata niya na, di ba? Parang, this is live. Okay, tapos si Josh Cullen, yung second. So, ang ganda rin ng pagkakaharap niya, yung pasok niya, swabing-swabe. Then, naririnig ko kasi si Ken sa background, nung umpisa pa lang sabi, hey, hey, hey. Di ba? Kasi, syempre, habang tumatagal, marami kang natututunan or nalalaman from fandom na rin. So, sabi nga nila, ang SB19 kasi, kada performance nila, ibang atake yung ginagawa nila sa bawat mga songs nila. Kasi, syempre, before, naririnig ko na nga, diba, yung Gento. And, syempre, alam ko na talaga yung takbo nung sound, nung music. Eto kasi, parang iba yung musical background nila, parang may mga instrument ako naririnig na medyo iba compared dun sa MTV nila na before na napanood ko. So, ala lang, na-compare ko lang. And then, si Stel naman, yung third, as usual, very soulful talaga, tsaka very, very clear talaga yung boses niya. So, ang ganda-ganda talaga nung pasok nilang tatlo. So, proceed tayo sa next thing na pa natin kung ano pa yung mangyayari. Ito naman si Ken and Pablo. Di na siya lang ang nagita ko, yung
Go! Okay. Sorry kung kailangan ko i-pause. So, yung second part naman, si Ken tsaka si Pablo, yung nandun sa taas. And, masasabi ko lang, actually, gustong-gusto ko yung texture ng voice ng dalawa na to. Yung combination. I mean, kasi yung silang lima, meron silang, what do you call this? Yung quality ng voice nila each. So, halimbawa katulad ni Stel, soulful yung dating ng boses niya, very clear. Tapos parang si Justin, parang parang siya yung tipong pang love songs, pang sweet voice, pero nakaka-adapt kahit saang, like for example, yung mga harmony, so swak kahit saan. And then si Josh talagang pang hip-hop talaga yung dating niya. Pero ito kasi si Ken tsaka si Pablo, parang sila yung sobrang astig, yung nagbibigay ng color sa harmony nilang grupo. Yung pagpasok parang nila, pareha silang merong astig part na pasok. Yung tipong may pamalat effect. Yung, ano ba tawag dun? Husky na, may mga pag-growl na effect. Which is, perfect naman talaga dun sa kanta na, eto, mana to, diba? So, tamang-tama lang. Ang ganda nung pasok. Kasi, sa tingin ko, kapag parang puro, halimbawa, puro sweet voice, puro parang tipong pang choir effect yung mga boses na, parang, maganda naman syempre sa ibang grupo. Pero dito kasi sa kanila, nagwo-work yung pagkakaiba-iba ng quality ng boses nila. Parang swak sila sa isa't isa kasi ang ganda nung kinakalabasan, di ba? So, proceed tayo. Good po yung boses, Pablo. Oh! Ni Pablo. Galing din ng dancer sa fairness. Bitin. Okay. So, third part. Again, ang ganda ng pasok ni Josh Cullen. May sarili siyang style ng pag-rap. Although, si Pablo, iba kasi yung style niya. Again, yung parang kay Pablo, parang astikin medyo mabigat. Si merong tone merong kakaiba yung tono niya. Plus, ang bilis din niyang mag-rap. Ang natutuwa ako dito, si Pablo kasi, ang dami niyang ad-libs. So, hindi ko alam kung kasama yun sa original arrangement. Pero yung mga ad-libs niya talaga, nagwo-work talaga sa areglo ng kanta. Tapos si Ken naman, ang natutuwa ako kay Ken, sobrang rin kasi nito paano ko ba sasabihin to? Parang sobrang less effort niya, pero sobrang astig niya. Mo yun? Kahit tipong upo lang siya doon, parang lakas na ng dating, di ba? Upo lang siya doon, tapos yung boses kasi niya, sobrang baba na malaki. Bihira naman ako nakakarinig talaga. Kasi usually talaga, diba, common na yung kapag mataas ang boses mo, talagang yun yung ina-admire natin na karamihan sa singer. Pero ito kasi kay Ken, nagwo-work talaga siya doon sa harmony. Ang gandang pakinggan. Sobrang ano ba masasabi ko dito? Nagbibigay siya ng, again, color doon sa combination nung mga boses nung katim niya. And then, si Stel, syempre, di ba sabi ko nga kanina, napaka-soulful ng boses niya. Tapos, papasukan pa ni Justin na napaka,
ano kasi yung term? Ewan ko, pagka kasi si Justin, parang dating sa akin, parang napaka-innocent eh, parang napaka-sweet. So, kudos din dun sa mga dancers kasi aside dun sa performance nung 5, sobra talagang galing ng mga dancers kasi syempre kung minsan ang pinag-uusapan kasi dito is overall performance eh. So, magaling na nga yung grupo as SB19. Tapos ang galing pa ng backup dancers. So, di ba ang galing-galing na? Swak talaga. Okay, so next tayo. Medyo nabitin lang ako kasi akala ko nung huli dire-diretso na eh. So anyway, meron pa nga pala akong napansin kanina yung may footwork sila dun, si Stel, si Justin, tsaka sino ba isa? Si Josh. Imagine nagsasayaw sila tapos yung boses nila, yung quality ng boses nila, hindi sila na off tune. So di ba? Galing na nila ang galing na ng pagkakasayaw nila. Tapos hindi naman mild na mild lang yung mga movements nila, no. May mga patalon-talon pa. Pero okay na okay pa rin yung boses nila. Okay, so tuloy natin. Wala na. Galing ni Josh, no? Pogi ni Justin. Okay. So, ito pala yung end team na makakasama nila. End team pala. Okay, so, yun pala yung end team na kakolab nila dito sa may performance na to. Gagaling din nila kasi nasasabayan nila yung SB19. Actually, both groups naman is magaling sumayaw. Especially dun sa yung merong sombrero. Gusto ko yung mga moves niya. So anyway, si Josh Cullen, parang ang expensive talaga ng pagrarap niya, no? Gusto ko rin yung sabi ko nga kanina, ang ganda ng tono niya, yung pagpasok ng pagrarap niya. Tapos, as usual, si Stel, ang bibigat na nung choreo, tsaka yung mga dance moves nila, pero yung taas ng boses nila, hindi sumasablay, di ba? Galing! So, eto, check natin yung kasi, gusto ko sa SB19, hindi sila yung typical na, kasi usually, di ba, pagka boy group, what do you call this? Boy group, parang expected mo na sabay-sabay, kailangan synchronize. Ito kasi, hindi nila sadya, talagang hindi nila sinasadya yung talagang parehas ng mga movement, kasi nga, yung mga movements nila, each, nagpapakita ng individuality nila, may kanya-kanya silang style. Okay? So, tuloy natin. Lakas ng mga cheers ng mga cheer ng tao.
Okay. Okay, so natapos na. Worth na worth talaga tong video na to. Yung pagkakapanood ko ng entire video, wala talagang tapon. Ay. Lahat sila magagaling talaga eh. Wala akong masabi na, wala akong nasilip na, kumbaga kahit isa sumablay. Merong na off tune, wala talaga. Merong sumablay sa choreo, wala. As in, ang perfect talaga. Tapos yung, ang pinaka-favorite na part ko talaga yung ano eh, yung sabay-sabay na silang ano ba tawag doon? Dance break. Nag-dance break na sila kasama nung end team. Ang ganda nung choreo nila doon eh. So, as a whole, tuwang-tuwa ako sa performance nila. Actually, more on, sobrang impressed and sobrang na-amaze ako sa performance nila. Kasi ngayon ko talaga nare-realize na ang SB19, hindi sila yung performer lang. Sobrang galing talaga nila. Hindi sila yung, halimbawa, meron dalawang member na magaling kumanta lang or magaling lang magsayaw. Hindi eh. Lahat sila, as in, magaling sumayaw, magaling kumanta, magaling mag-rap. Alam ko, I'm sure sila still, kapag nabigyan din ng pagkakataon, magaling din mag-rap. Kasi, parang all around nga sila eh. Total performer, kumbaga. So, ano expect natin this 2025 Asian Artist Award performance? So, hindi na ako magda-doubt pa talaga. Kasi nga, tingnan nyo, ito pa lang ha, dalawang taon na yung lumipas, mas magaling pa sila ngayon. So, I'm sure talaga na they'll kill it. Sobra. And, very positive ako na mas marami pa silang mahahatak, tulad ko. Okay, so anyway, if you have other artists or music na gusto nyong i-suggest, please comment down below para ma-check naman natin. Syempre, open naman tayo sa ibang groups, whether it's foreign groups or P-pop group. Mas maganda nga yung P-pop group kasi support your own, di ba? So, just comment below. Again, please like and subscribe to my channel. Welcome again sa mga magiging new subscribers. And, promise na magre-react pa ako sa mga other videos ng SB19. Especially yung mga solo nila kasi medyo napanood ko na yung ibang songs nila as a group. So, hopefully, makita ko rin yung mga solo performance nila. Okay, till next reaction. Thank you and have a great day. Bye!